Halika, samahan niyo ko sa isang pagsisiris sa isang kwentong bayan mula sa isang maliit na baryo sa San Miguel. Ito ay tungkol sa isang matandang nagtitinda ng lugaw at sa isang sikretong lumalabas lang tuwing bilog na bilog ang buwan. Yan, diyan nagsisimula ang lahat. Sa isang simpleng babala, isang bilin na paulit-ulit na ipinapasa sa bawat henerasyon dun sa baryo. Parang simpleng kasabihan lang, di ba? Pero sa likod niyan may nakatagong katotohanan. Ang tanong, ano ba talaga ang nangyayari kapag kabilugan ng buwan? Okay, simulan na natin. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na sa unang tingin parang payapa lang. Normal ang umaga, tahimik ang lahat. Pero dito natin makikilala ang sentro ng buong kababalaghan. Isipin nyo, si Aling Mirasol, siya yung tipo ng nanglola sa kanto na kilala ng lahat. Ang lugaw niya, paborito ng buong bayan. At yung kabaitan niya, grabe, laging may libreng itlog para sa mga bata. Sa madaling salita, siya yung larawan ng isang lola na mapagkakatiwalaan mo. Pero, yung imaheng yan, nagbabago ang lahat kapag lumubog na ang araw at sumikat na ang bilog na buwan. Yung liwanag, napapalitan ng dilim. At dito na nagsisimulang gumapang ang lagim sa kwento natin. At ito yung unang senyales na may mali. Isipin niyo to, yung nakasanayan nilang amoy ng masarap at mainit na lugaw biglang nag-iiba. Nagiging amoy ng, alam mo yon, pinaghalong dugo at parang nabubulok na karne. Para bang may kinakatay sa loob ng bahay niya. Nakakapangilabot, di ba? Dito napapasok sa eksena si Lando. Isang ordinaryong tricycle driver lang naman, napansin niya, hating gabi na pero bukas pa yung pinto ni Aling Mirasol. Dahil sa pag-aalala, sumigaw siya, tinawag niya, pero walang sumasagot. At yung desisyon niyang alamin kung anong nangyayari, yun ang magbabago sa lahat. Sige, samahan natin si Lando. Sa paghakbang niya papasok sa bahay na yon, yung simpleng pag-aalala niya kanina, mapapalitan ng purong takot. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Ito agad ang bumungad sa kanya, yung sikat na lugaw na paborito ng lahat. Pero nang tiningnan niyang maibi, may mga kuko ng tao, may mga hibla ng buhok na nakahalo sa sabaw. Naku, dito pa lang, alam na niyang may mali talaga. Bigla siyang natigilan. May narinig siyang tunog. Hindi tunog ng daga. Ibang klase. Dahan-dahan, maingat, para bang may gumagapang sa itaas niya. Nagmamasid at naghihintay. At dahan-dahan, tiningnan niya yung kisame. At doon, nakita niya. Isang nilalang na hubad at sobrang payat. Ang mga kuko ang haba. Yung dila parang sa ahas na tumutulo yung laway. At yung mga mata niya, namumula, parang nag-aapoy sa dilim. Pero alam niyo, yung pinaka nakakakilabot sa lahat, yung mukha ni Aling Mirasol. At sa isang bulong na parang hangin lang, narinig na yon. Nagsalita ang nilalang. Kinumpirma nito yung pinakamatinding takot. Hindi na siya isang kapitbahay na nag-aalala. Sa mata ng aswang, siya na ang susunod na pagkain. Sa sobrang takot, tumakbo si Lando palabas. At sa pagtakbo niya, biglang kumidlat. Sa isang saglit na liwanag, nakita niya sa refleksyon sa bintana ang tunay na anyo ng halimaw. Kalahating tao, kalahating baboy, na ang katawan parang pinagtagpi-tagping balat ng kung sino-sino. Isang bangungot na totoo. Pero teka, anong nangyari pagkatapos nun? Anong nangyari kay Lando? Well, kinabukasan, sumikat ulit yung araw. Nagising ang baryo na parang walang nangyari. Pero yung katahimikan na yon, may daladalang isang madilim na sikreto. Si Lando, hindi na natagpuan. Ang nakita na lang ay yung tricycle niya sa tabi ng daan, puno ng malalalim na kalmot. At sa loob, sa upuan, may isang mangkok ng lugaw na naiwan, puno ng dugo at buhok. Yun na yung huling bakas niya sa mundo. At ito yung pinaka nakakatakot sa lahat. Kinagabihan, bukas ulit yung tindahan ng lugaw. May nagtitinda, parehong lugaw, parehong ngiti, na para bang sinasabi na tuloy ang buhay at ang kasamaan laging nagbabalik para maghanap ng bagong biktima. At dito na tayo sa pinakahuling bahagi ng kwento, yung babala. Isang paalala na hindi lang para sa mga taga San Miguel,
kundi para sa ating lahat na nakikinig ngayon. Kasi ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng to? Bakit mahalagang pakinggan? Isipin mo, ikaw yung nasa kanto ngayon. Ikaw yung o-order. Tinititigan ka niya, yung mga mata niya parang binabasa yung kaluluwa mo. Tapos tatanungin ka niya, gusto mo ba ng extra itlog o extra laman? Anong isasagot mo? Kasi yung mga matatanda sa baryo, alam na nila, sanay na sila. Kapag naamoy na nila yung dugo sa hangin, hindi na sila nagugulat. Alam na nilang may bago na namang sangkap si Aling Mirasol na may nawawala na namang isa sa kanila. At yon ang dahilan ng babala sa simula pa lang. Huwag kang bibili kapag kabilugan ng buwan, dahil baka ikaw na ang isunod niyang iluto. Kaya sa susunod na may mag-alok sa inyo ng lugaw sa gabi, lalo na kapag kabilugan, mag-isip-isip kayong